isa? Amen. At tayo po mag-aaral na po ng salita ng ating Ama. But before that, eto matayo. Yan. Salamat po again sa ating pong natapos pong Thanksgiving. Amen. At yung ating pong missions conference. So bakit ko po nabanggit ang mga bagay na ito? Again, it's for me another milestone. Ika nga. Something na pwede natin balikan. So salamat po sa mga nag-participate. Salamat po sa mga nag-commit. Salamat po sa talagang, hindi lang basta nagbigay ha. Yung kanilang puso ay talagang suko sa Panginoon na talagang hindi lamang yung material ang naibigay, kundi pati yung kanilang pananampalataya. Which is the most important giving. Ika nga, yun yung element na kung saan nagagawa mong magbigay ng may kagalakan ng dahil sa pananampalataya. In fact, those are the things sa pag-aaralan po natin ngayong gabing ito. And I'm encouraging you to open your Bibles in 2 Corinthians chapter 8. 2 Corinthians chapter 8. Medyo mahaba lang, pero tsagain ho natin. Okay? 1 to 8. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 hanggang verse 8. Nakita na po, say amen? Amen. Okay. Ganito po ang ating matuto ngayon. Babasahin ko na lamang po. Pakisundan niyo na lamang po ng inyong paningin. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed unto the churches of Macedonia. How that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the richness or riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us a fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. In so much that we desired Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, and in all diligence, and in all your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na minsan pa, kami po ay malayong makapag-aaral na naman ng banal na salita. Father in heaven, tulungan niyo po kami sapagkat sagana sa amin, Panginoon. Tunay nga po na hindi po namin kayang maunawaan ang mga bagay na ito. Kaya hiningi po namin ang pangungusap ng banal na Espiritu. Sa ganon, kami po ay maging sensitibo sa aming mga sarili. Makita po namin mga bagay na dapat po namin baguhin. Makita po namin mga bagay na dapat po namin isuko upang ang buhay na ito na yung pinagkatiwala na yung binigay ay patuloy pong malubos sa pagbibigay lamang po ng kapurihan sa iyo. Hiningi po namin, Ama, na minsan pa, wala pong ibang maitaas kundi ikaw lang. Kaya ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayo maupo. What's wrong with joyful giving? What's wrong with joyful giving? Now, marami beses na po tayo nakakita ng iba't ibang uri ng giving in the Bible. Amen? There are a kind of giving in which, pag sinabing giving, hindi lang siya basta tingi, kundi talagang bigay talaga. Ito man ay sa lingkod ng Panginoon, or ito man ay sa gawain ng Panginoon, or alam mo yan, sa mga missionary ng Panginoon na nagbabahagi ng Ebanghelyo. So when we talk about giving, we always observe that givers are not just giving. Okay? Ang mga nagkakaloob o yung mga nagbibigay ay hindi lamang basta nagbibigay. Sila po ay masayang nagbibigay. Alright? So there is something in their giving
kung bakit po nila yung ginagawa, and you will notice that they are happy. Remember when Elijah ba si Elisha? Yung the great woman, yung mayaman na babae, nung nakita niya na lagi dumadaan ang propeta ng Diyos, she decided to build her a room. Tama? So, hindi siya naghahanap ng kapalit. In fact, tinanong, di ba, nung propeta, ano yung kailangan niya? Sabi niya, wala. Kumbaga, it's her joy and it's her service to God. Why, alam mo yan, in doing so, sa paggawa niya, ay talagang nagkakaroon po siya ng kasiyahan. In the book of Acts, makikita rin po natin that the church is so joyful in their giving na hindi lamang sila basta masaya nagbibigay, ibinibigay po nilang lahat. And the kind of giving that they have is everything ibibigay nila. Wala silang itatangi, wala silang itatago. Now, if that is the case, all right? If that is the case, meron pang isa, sige, bigyan natin. Naalala yung babaeng nagbigay ng 2 barya, 2 kusing? Remember, hindi niyo pwede masukat yan sa value ng perang ibinigay, but rather to the heart of the giver. Kasi yung binigay ng babae, bagaman kusing lang sa harapan ng maraming tao, pero sa babaeng balo, lahat na ng kayamanan niya yon. So, we're not studying this para lumaki yung giving sa church. No. That's not the idea. Now, in the prosperity gospel movement, ganun yung trato sa giving. Ganun sila nagbigay, dapat ganun din kayo magbigay. Kung wala kayong maibigay, hubarin yung alahas nyo, ilagay nyo sa offering basket. Ganun yung giving ng prosperity gospel. But the question is, even though sabihin natin na yung idea ng prosperity gospel is like that, pero bakit may nagbigay sa Bible na alam yun, they're giving it all. Ngayon, kung ganun konsepto ang ating gagawin, mukhang parang, alam mo yan, magagawa kaya ito? If I'm going to ask you if you will give it all to God, are you willing to give it all to God? Minsan, ang daling sabihin, pero pag nawawalan ka na ng pera, mainit ang ulo mo. Madaling sabihin, mga kapatid. Pero dito sa pagkakataong ito, gusto natin, kaya sabi nga natin, what's wrong with joyful giving? Gusto natin makita. What's wrong with joyful giving? Kasi in the book of 2 Corinthians, makikita po natin, Paul is encouraging the Corinthian church. So yung chapter 7, na pag-aralan natin somehow, although hindi pa thorough yung pag-aaral natin ng chapter 7, nagkaroon tayo ng idea na para bang nagagalak si Apostle Pablo kasi nagkaroon ng pagbabago. Amen. Amen po ba? So sa pagbabagong yun, nang dahil kay Kristo, ay nagkakaroon ng tinatawag po nating direksyon. Nagkakaroon ng purpose, kahulugan. Amen? Nagkakaroon ng kahalagahan ang buhay ng nakikristo. And that includes giving. Now, binigyan niya po example ang Macedonian church. Tama? Tingnan nga po natin, chapter 8. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo. Okay? So dito, gustong iparating ni Apostle Paul, if you are growing in Christ, okay, you will understand, or you should understand the what? The need of the church. Kasi ganito yung konsepto dito eh. Ang pangangailangan ng church, ang magpupuno ay ang mananampalataya. Amen? Ibig sabihin, gagamitin ka ng Panginoon para mapunan ang pangangailangan ng iglesia. That's the idea and the concept here. Okay? There is a need that God will use us or we are called to meet. Okay? Tayo. Tuloy po natin. Nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos. Take note sabi sa King James ganito. Okay? We do you to wit, or meaning to make it known to you, para malaman ninyo, para maintindihan ninyo. Kasi ganito yan, pag sinabi pagbibigay, it's a battle sa lahat ng tao. Madaling magbigay pag meron ka. Kahit sino kayang gawin yon. Amen? Ngayon, ang hinahanap ng Panginoon ay higit sa material na bagay,
sapagkat ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon, hindi lamang basta bulsa ang kasama, puso ang kailangan. Puso. Kasi kung bigay din lang, si Ananias at si Sapphira, yun naman ang binigay din. Nagbigay naman sila eh. Kaso mautak. Maraming Kristiyano mautak. Hello? Amen? Sabi ng Diyos, ito yung bibigay mo. Pero inuutakan mo ang Panginoon. Yan ang naging problema sa Israel. Inutakan nila ang Diyos. Take note, hindi tayo ang Israel. Kasi required sila in a form of tithes, which is the taxation during that time, in the theocracy, to give the tenth. Kaso nga lang, ninanakawan nila ang gobyerno. Ninanakawan nila ang gobyerno ng Diyos. Because they're theocracy. So church is different. Minsan, kahit sa giving natin sa offering, niloloko pa rin natin ng Diyos. Amen? Madali mag-amen, pero paano yun? You see, when we give to God, are we considering our giving as an act of love? Tanda ba talaga ng pagmamahal? Kasi kung mas mahal yung gamit na panlibangan mo kaysa sa offering mo, there's something wrong with our giving. Kaya ka gumagastos sa mga kapritsyo mo sa buhay kasi yun yung gusto mong gawin. Nagigets? Tapos pagdating sa Diyos, tinitipid natin siya. Inuulit ko, hindi ho ito ipinapangaral sa inyo para lumaki ang giving. Because it aims at our heart kung gaano nga ba talaga yung pagtingin natin sa Diyos. Kasi doon nasusubok ang pagmamahal ng isang tao. Amen? Because when you are giving, kapag tayo nagbibigay, that is the moment na pinapakawalan po natin ang pagiging selfish. That's the pinnacle of our, Christianity in terms of materialism. Materialism. Ibig sabihin ba nito, Pastor, bawal akong magkaroon ng... Hindi naman. Kundi tinatalakay dito kasi, as a disciple of the Lord Jesus Christ, yung commitment natin sa Panginoon. Tanong ko nga, every time ba na nag-offering tayo sa Diyos, ito ba'y laging handa? Kasi it's an offering. Hindi lang nandiyan ka, bubunot ka, maghulog ka ng offering. That's not offering. Ang offering, pinaghahandaan ho yan. Kung inisip niyo ang offering, laki ng bigay, then nagkakamali ho kayo. You're dead wrong. Offering included ang puso at pananampalataya na pinaghandaan at ihuhulog mo yung karampatang pagsamba mo sa Diyos. That is not just the amount. Kasi kahit nagaano pa ang laki ng giving natin sa church, na minsan, it's very sad that many churches today, that's their focus, na nasusukat ang growth ng church sa dami ng offering. Kakalungkot po yun. Nakikinig po ba kayo? Yes, I know. Tama yung sinabi ko kanina. Okay? That's the pinnacle somehow of surrendering our, being selfish to God. Pero hindi sana nalilimitahan lang doon. Kasi tinutukoy natin, yung tunay na sukong buhay, na wala ka nang itinatangi sa sarili mo, kumaga sinasabi mo, at tanong mo, hindi na kung magkano yung makukuha mo o magkano yung magiging kapalit. Kundi tatanong mo sa sarili mo ngayon, Lord, ano pa ba hindi ko na ibibigay sa iyo? So balik tayo, para hindi tayo nagtatagal. So dito, sabi dyan, sa verse 1, pinakitang kagandahang loob ng Diyos. Take note ang pinag-usapan dito, giving. Tama? Pero nakasentro ito, saan? To the grace of God. So giving is an example of the Macedonian church. Tama? Na kung saan nakasentro saan? To the grace of God. Therefore, if it is focused to the grace of God, therefore your giving, yung kaloob mo, ay tinatawag na grace giving. Grace giving ang tawag po dyan. Right? Bakit? Verse 2, sabi dyan,
dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Now, there's a lot of questions here. Ito ba ay dumanas sila ng pagsubok bago magbigay, nung nagbibigay, o pagkatapos magbigay? If your answer is, alam mo yun, may problema sila, kahit na may problema, nagbigay, that's good. Kung may naman sasagot, nung nagbibigay sila, doon nagkaroon ng problema, that is good also. Tapos yung sagot nyo, after nila magbigay, nagkaroon sila ng pagsubok, nagkaroon sila ng kahirapan, poverty, mas maganda rin po yon. Either way, ang ganda ng kanilang ginawa sapagkat ang kanilang pagbibigay ay hindi nakabase sa sitwasyon, kundi nakabase sa Panginoon. Minsan kasi doon nasusukat saka na ako mami, pag meron na ako. Ay, na ako mami, kasi kapilang ko mami, kari ko may taghirap. Nakasalalay sa sitwasyon. Our giving, it always focuses to the grace of God. To the grace of God. Tuloy po natin. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, take note ha, hindi paghihirap, paghihikaos. Sa English, ang tawag doon, hindi lang poverty, extreme poverty. So let's go back to the question, what's wrong with joyful giving? Okay? What's wrong with joyful giving? Nagiging mali ang pagbigay kapag nakasentro sa sarili mong kakayanan ang pagbibigay. Amen? I'm so amazed kasi hindi ko pinlano to. Nasa Bible reading natin ito. Tama? It so happened kaya dahil, alam mo yun, nasa Thanksgiving and mission conference tayo, and at the same time, alam mo yan, we're going to somehow make an introduction, paunang salita sa pag-aaral po natin ng pagbibigay. Mga kapatid, tinuturuan po tayo ng Diyos. In every area ng buhay natin, huwag mo kasi sasabihin, ay, young people pa lang ako. No, ngayon pa lang, dapat matuto na ho tayo. Kasi ang isang batang mananampalataya na hindi natuto sa tamang paglakad, parang mga natural na bata yan, ang hirap ng turuan habang tumatanda. You see, when we talk about Christian living, pamumuhay bilang isang mananampalataya, we always start at the bottom. Lagi tayo nagsisimula, bata pa lang. So kung bata pa lang, hindi na tayo naturuan ng tama in the area of giving, lumalaki ka na nagiging makasarili, saan? Sa gawain ng Panginoon, sa lingkod ng Panginoon, at mismo sa Panginoon. Pastor, kailangan ba ng Diyos ng pera? Of course not. But you know what? Giving is a test of faith. Isa itong pagsubok sa pananampalataya, kung kaya ba nating ipagkatiwala sa Panginoon ang ating pangangailangan, na matustusan ang gawain ng Panginoon sa kabila ng ating kahirapan. Ako'y napapalunok sa mga statement na ito. It's because it's very difficult for a person na malayo sa Panginoon to understand this. Pero pag malapit ka sa Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, it becomes natural. Hindi dahil sa hindi mo siya naiintindihan, hindi dahil sa meron ka, lalo na pag wala ka. Pero dahil mahal mo Panginoon, mahal mo ang gawain ng Panginoon, you are willing to go through this, na pagdaanan mo to, na isuko sa Panginoon ang katigasan ng ulo, ibigay sa Panginoon, isuko sa Panginoon ang hindi natin pagsunod, sapagkat alam natin na kapag tayo nagbigay sa gawain ng Panginoon, kapag inuna natin ang kalooban ng Panginoon, may dadagdag ang Panginoon sa atin. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God. Pag sinabing seeking, hindi ka lang basta passive. It's active. Kasi pag hinahanap mo ang gawain ng Panginoon, it requires everything you have. Wala naghahanap sa Diyos na hindi iniisip ang Diyos. Tama?
walang naghahanap sa Diyos na hindi nag-e-exert ng effort. Sinasabi mo, mahal mo ang Diyos, pero wala kang devotion. Hindi naman pwede yun. At mas lalong hindi mo pwedeng sabihin na hinahanap mo ang Diyos at mahal mo ang Diyos, pero buraot ka sa Diyos. I don't know if that's the term pero naririnig ko lang. Parang madamot yata ibig sabihin nun. Amen. So we need to check ourselves. Tuloy pa natin. Okay? Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad saan? Sa pagbibigay. Maybe there's something wrong with these people. Palagay nyo. Gusto ko i-challenge kayo kasi hindi pwedeng tango lang kayo ng tango. Kasi in actuality, it requires a response when you hear God's word. Lagi may pagtugon, lagi may pagsunod, mga kapatid, mga minamahal. Kaya nga, it grieves me somehow, I don't know kung yung tamang term doon, it worries me, parang gano'n. Pero dahil ako lang po ay tagapangaral lang salita ng Diyos, yun lang ho yung gagawin ko, mangaral. At wala pa hong nagbigay sa Panginoon na pinabayaan ng Panginoon. Even though gas-gas na yung statement, subok na yung statement na yan. Lalo na kung ibinigay mo yan ng may pananampalataya, ng may kagalakan at may paghahanda. So ano po yung bagay na nais po nating matutunan? 3 bagay. Okay? Remember, when Apostle Paul is writing, siya po'y sumusulat sa mga taga-Korinto, ang purpose niya to encourage them. Mapalakas, di ba? Now, specifically in the area of giving. Okay? Kasi, kumbaga, nakapauna na sila, nakaplano na sila na magbigay sa gawain ng Panginoon, pero dahil may problema po sila personally, kinakailangan muna yung ayusin. Alam niyo bakit? Kasi pwede naman sila magbigay na magbigay. Kaso nga lang, kapag hindi ka maayos sa Panginoon, and yet nagbibigay ka, hindi ho tama pagsamba yun. Ang tawag doon, suhol. Suhol. Hindi kailangan ng church ang pera kung ang mga mananampalataya ay hindi maayos sa paglakad. Pastor, makakatulong sa gawain. I know! Maraming churches ang ganyan. Kahit ano gawin mo, basta matapat ka lang sa tithes. Kaya minsan kapag nagta-tithes, tapos malaki ang offering, ang hirap ma-discipline. Kasi malaki magbigay eh. May pastor ako kakilalang ganun. Umalis siya sa church na pinagsuservan niya. Kasi anong nangyari, yung isang member, ewan kung mayaman, super yaman, basta sabihin natin, mayaman. So, kaso nga lang, may sideline na ginagawa, parang may babae yata o nagsusugal o may sikretong kasalanan. So, bilang pastor, bago-bago pa lang yung pastor na yun, kakausapin. So, ginawa nung mayaman, pastor, bago tayo mag-usap, may ibibigay ako sa yung regalo. Regalo. Hanggang hindi na na-disiplina. Bakit? Naregaluhan eh. Pastor, mukha bang pera yung pastor? Siguro sa action na yun, maybe yes. Diba? I'm not here to judge him, pero it tells us the truth, ika nga, katotohanan. Mga kapatid, ang pera ay kinakailangan gamitin saan? Sa gawain ng Panginoon. Amen? Ginagamit ang pera at hindi ka nagpapagamit sa pera. So you see, when we talk about money, again, ito ay isang bagay na kinakailangan po nating i-deal sa harapan ng Panginoon. Kasi somehow, many of us, o lahat po tayo, or karamihan po sa atin, alam mo yan, isa sa paraan ng ating pagsamba na dapat makita yung paraan ng pagbibigay. Kaya gustong-gusto ko pong binabalikan at lagi pinag-aaralan yung babaeng balo. Alam niyo bakit? Kasi the moment na nagbigay yung babaeng balo,
pinapansin pala ng Panginoon yung ating pagbibigay. So, nung nagbigay siya, tuwan-tuwa si Jesus. So, pinapansin ang ating pagbigay at natutuwa siya sa paraan ng pagbibigay. Take note, siguro di nalaman ng balong ito na pinuri siya ni Jesus somehow. Siguro pagdating ng langit, I don't know. Pero ginamit siya yung example eh. Amen? So, tumitingin ang Panginoon sa pagbibigay. Diba? Natutuwa and excited ang Panginoon kapag tayo'y nagbibigay. At ano pa? God is honored. Ano ba sa Tagalog yung honored? Napaparangalan ang Diyos kapag tayo nagbibigay. Sa totoo lang, ang hirap pag-usapan ng pagbibigay. Lalo na sa atin, ewan ko kung naiintindihan ninyo, sa atin bilang fundamental Baptist. Kasi mga Bible Baptist, grabe sa giving yung mga yan. Ay, sa atin Marty, nakapakinig na yan. Meron mga panahon na buong buwan, linggo-linggo, puro giving. Meron pa ako narinig, buong taon, ang topic nila, giving. Sabi ko, wala na bang ibang need ang iglesyang ito, kundi puro giving? Pero at least sa atin, kahit papaano, we must understand, lalo na binasa ninyo. Amen? So again, Apostle Paul is giving, number one, an example to follow. Paul is giving an example to follow. So what type of giving? An example to follow. So sino yung example niya po dyan? Okay? So the Church of Macedonia, ano yung situation po nila? They are in a great trial. May problema sila financially. Ano yung problema nila financially? They are in extreme poverty. Ang tanong ko ganito, so kung hirap na hirap sila, saan sila kumuha ng pangbigay? Imagine mo yun? Hindi ko maisip paano nila ginawa. Probably, alam mo yun, sila ay nagtatrabaho just to make a living, or siguro, hindi naman siguro to make a living lang, just to get by, para mabuhay na lang. And yet, alam mo yun, kahit na kakainin na lang nila, I don't know, siguro ibibigay pa nila or hahatiin pa nila kasi naintindihan nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang gawain at sila ay gagamitin para tugunan yung pangangailangan ng iglesia. Sabi ko, wow. Di ba naiintindihan ng Diyos? Pwede siguro sabihin nila, Lord, gusto namin magbigay pero alam mo naman, mahirap kami. Hindi ganun yung ginawa nila. Hindi ganun yung ginawa nila. Balikan natin, verse 2. Okay? Ayan dumanas sila na matinding kahirapan at ito'y isang, hindi lang pagsubok. Ano daw? Mahigpit na pagsubok. Itong ganitong term, alam to ng mga nanay. Tama? Kasi sila yung nagbabudget eh. Yung tipong madali mag-budget pag may iba-budget. Mahirap pag-budget, kapag kilay mo na lang ang natitira. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghikaos, can you imagine that? Masayang-masaya pa rin sila. Amen? I don't know how this verse appeals to you. Pero alam nyo, nagdulot ito ng malaking pala at katunayan na sila ay tunay na mananampalataya kay Kristo sa paraan ng kanilang pagbibigay. Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. That is the Macedonian church. Take note sino yung kausap ni Apostle Paul? Corinthian church. So nagbigay siya ng example. Sino example niya? Macedonian church. Kasi, unawain natin tingnan natin, abante tayo. Okay, abante tayo. Tingnan natin sa verse, nawala si Titus.
Yon. Verse 6. Kaya pinakiusapan namin si Tito dahil siya'y nagsimula ng gawain ito na kayo tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa niyong ito. Kumbaga, nagkaroon na sila ng plano. Okay? The act is good. The desire is good. Pero, may kinakailangan muna kasi silang ayusin. Nagkakaroon ng problema sa church. So, inuna muna nila yon. Hindi ka kasi makapagbibigay ng totoo at hindi ka makapagbibigay ng tama pag hindi maayos yung puso mo. So, nung pagkatapos ng chapter 7 na ayos na, binalikan nila ngayon yung giving. Kasi mahalaga yun. Amen? Kasi mahalaga yun. Verse 7, masagana kayo sa lahat ng bagay. Actually, ang Corinthian church, they're a very gifted church. Marami silang gift na nagmula sa Panginoon. Hindi lang sila basta pag-awit. Alam mo yan? Marami. Pero sabi kasi ng Apostle Paul, tingnan natin patuloy, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Okay? Paggalang nila sa pastor. Sikapin ninyong maging masagana rin sa pagkakawang-gawang ito. So, parte na ng church ang giving. Kasi hindi susulong ang gawain ng Panginoon kapag walang nagmamalasakit sa gawain ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Tuloy po natin. Verse 8. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba, which is the Macedonian church, upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Sabi dyan. Probably hindi nyo ito isipin kasi inisip, wala pa akong trabaho, bata pa ako, wala naman dumarating sa aking income. Pero sabi ni Apostle Paul, the giving in the church, yung pagbibigay, pagkakaloob sa iglesia, ay napakahalagang gawain na hindi natin dapat pabayaan. Sapagkat, ikaw ang gagamitin ng Diyos. So, kung hindi mo to iniisip, hindi ka nagpapagamit sa Diyos. Amen? Kasi gagawin ng kaaway, kalulo na kami, munya pakiramdaman ni pastor. Pakiramdaman mo niya ay diwata, lilipas din yan. Pero hindi ganun dito Verse 9, hindi kaila sa inyo kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So, again, it is not just the example of the Macedonian church, but also the testimony of our Lord Jesus Christ. So, ano yung pangalawa? Kung bakit sinabi nito ni Apostle Paul, it is an encouragement to our fellow believers. Encouragement to our fellow believers. Now, sa pagbibigay po natin ito, sino nga ba yung natutuwa? Natutuwa una ang Diyos. Amen? Naniniwala ba kayo na natutuwa ang Diyos sa giving? Natutuwa ang Diyos sa paraan ng pagkakaloob ng bawat mananampalataya. We're talking about money. Dediretsuhin ko na kayo. Kasi, pag sinabing giving, marami kasi yun pagbibigay ng talino, pagbibigay ng lakas, pagbibigay ng oras. Kaso pinag-uusapan dito, it's the financial. You see, brothers and sisters in Christ, sa paraang ito, pinapakita ni Apostle Paul, hindi lamang para magkaroon ng pera sa church, kundi malubos ang kalaguan at pananampalataya ng bawat tagasunod ni Kristo. Amen? Even though we're talking directly about money, it is not focusing on money. It is focusing on the giver and the receiver of that activity. So, palatandaan ito ng taong malago. Because, again, when you give,
you're not just focusing to the ministry in itself. Kanino? Sa Diyos. Kasi kung di mo gagawin sa Diyos yan, di ba pinag-aralan na natin, mababaliwala. The foundation of your faith, di ba? In which the Lord Jesus Christ, pag tinayo natin yan sa ibabaw ng pundasyon na hindi matibay, ano mangyayari? Mawawala, masusunog din. So kahit na sabihin nyo, ang giving ninyo ay maliit o malaki, ang tanong, binigay ba natin yan para sa Panginoon? Amen? Amen po ba? Encouragement to the idea of encouraging other believers also. Hindi ito sinabi ni Apostle Paul to have a comparison in itself. Right? Para sabihin lang, mas magaling ang Macedonia kaysa sa inyo, magbigay na kayo. That's not how motivation works. Ang motivation lagi na mananampalataya, lagi nakabase saan? Pag-ibig natin kay Kristo. Pag-ibig natin kay Kristo. It is an encouragement that brings joy. Ano ba yung joy? Jesus, others, you. That's how we give. It brings joy. Joy kay Jesus, others, and you. Mahal niyo ba ang Panginoon? It's a very basic question. Kumbaga parang, so tinatanong mo sa amin yan. Parang wala naman siguro magugustuhin na sabihin na hindi. Lakas naman ang loob mo pag sabihin mong hindi mahal ang Panginoon. Pero kailan ba natin na ipapakita ang pag-ibig, alam mo yan, sa isang minamahal? Sa paraan ng pagbibigay. Kasi imposible daw na magbigay na wala kang pagmamahal. Tama? Ang tao nagmamahal, nagbibigay. Kinakailangan po mga kapatid na makita ito sapagkat it is an encouragement to our fellow believer. Pangatlo, it is an enlightenment to the followers. Okay? Kanina, example to follow, and then encouragement to our fellow believers. And number 3, it is enlightenment. Okay? To the followers or to the disciples. Ano yun? Tagasunod. Okay? Tagasunod. Bakit nakapagbigay ang Macedonian church without forcing them, without manipulating them, without giving them false hope? Ano yung sabihin nun? Pag nagbigay kayo, yayaman kayo. Bigayan sila ngayon. Gano'n ba yung ginawa? O di kaya, nakapagbigay sila dahil tinakot sila? Alam mo yan? O di naman kaya, paraan o parte ng kaligtasan na kanilang pagbibigay? Actually, hindi. They understand their theology. Kaya hindi sila madaling madaya. So, ibig sabihin, ang kanilang pagkaloob, ang kanilang pagbibigay, it is something na hindi pwedeng maliitin. Alright? Hindi yan pwedeng maliitin. Tingnan nga natin, verse 3. Okay? Sabi sa verse 3 ganito, for to their power, I bear record, and beyond their power, they were willing of themselves. Sa Tagalog, ganito. Okay? Tagalog. Sila'y kusang loob na nagbigay. Hindi pinilit, hindi minanipula, okay? Hindi tinakot. Hindi sinabi na ito'y katungkulan, kundi ito ay kusang loob. Pero bakit ginangyari yun? Yung kasunod na verse. Verse 4. Sabi kasi dyan, maigpit nilang pinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. They understand the need. Tama? May pangangailangan eh. So, dahil may pangangailangan, nagpagamit sila sa Panginoon to meet that need. So, pag nagbibigay tayo, nagpapagamit tayo sa Diyos. Ang tao nagpapagamit ay isang palatandaan ng taong lumalago. Bakit? Willing ka magpagamit eh. Amen? Willing ka magpagamit.
Ito yung sinasabi ko, verse 5. Bakit sila nakapagbigay? At higit pa sa inaasahan namin. Amen? Ibinigay nila ang kanilang sarili. First, they gave themselves. This is the strategy para makapagbigay ng tama. Kanino daw? Una, saan? Kanino? Sa Panginoon. So when we understand giving, dapat nauna lagi. Kanino? Sa Panginoon po lamang. Tapos, pagkatapos, ay ano sabi? Ayon sa kalooban. Lagi, it's directed always to God, yung kanilang giving. So, hindi nakapagtataka, ang iglesia po ng Macedonia is a perfect example of a church growing in Christ. May nabasa ba tayo yumaman ang Macedonia? May nabasa kayo? May nabasa kayo? May nakasulat ba doon ang Macedonian church na nagana sila materially? Wala kayong mababasa. Lugi ba sila na nagbigay sila sa Panginoon? And I believe your answer, yung magiging sagot nyo ay oo. But in the back of your mind, para bang alam mo yun, is it true na wala bang kalugar sa Panginoon? And the answer is yes. Kasi hindi ka nagbigay sa tao, hindi ka lang nagbigay sa institusyon, nagbigay ka sa Diyos. You give to God. Ayon sa kalooban ng Diyos. So you see, when we talk about giving, bagaman sabi ko nga, Lord, this church needs to grow. Kinakailangan na naming lumago. Sapagkat natututo na po silang magbigay out of the joy of the fellowship. Pero kinakailangan kasi nating itama eh. Alam ko, nagiging masaya ang devotion, nagiging masaya ang bread for life and everything, pero hindi nawa mawala ang focus natin kung bakit natin ginagawa mga bagay na ito. Ginagawa natin ito ng dahil sa pag-ibig natin kay Kristo. In fact, baliktad eh. Ginagawa natin ito ng dahil sa pag-ibig sa atin ni Kristo. I hope the kind of giving na ginagawa po niyo, talagang it pleases God, not other people. Yung ginawa natin nung missions conference, sa marami tayong napasayang pastor, that's not the focus. Ang isipin natin, napasaya ba natin ang Panginoon? Because if we did that, kapag ginawa natin yan, susunod na lang yung validation ng ibang tao. Remember, we're not doing this para ma-validate tayo ng iba, para mapansin tayo ng iba. That's not the purpose. Kaya ang hirap ng isang mananampalataya na kay Kristo. Kasi nga, tatanggalin mo yung sarili mong gusto. Tatanggalin mo yan. Kasi nga, hindi ka nagpapasaya ng ibang tao, pinapasaya mo lamang Panginoon. What's wrong with joyful giving? If we are not devoted and close to the God of whom we worship. Nagiging pangit ang pagbibigay o masayang pagbibigay kapag tayo ay hindi malapit sa Diyos. Ano yung suggestion ni Apostle Paul? Lumapit tayo sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng lakas, ng talino, katalinuhan. Panginoon, marami po kaming bagay na dapat matutunan. Salamat sa iyong banal na salita. That sometimes, Lord, we're giving. Pero tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng talino. Na gawin po namin ng tama pagbibigay. Na nakasuko ang aming buhay, ang aming atensyon sa iyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na sa amin po paglakad sa pamumuhay bilang isang mananampalataya, ay mabigyan po namin kayo ng katuwaan sa paraan ng pagbibigay. Di po namin alam kung kami ay magkakaroon sapagkat hindi po ito dapat po namin maging focus. Pero naniniwala po kami, Ama, wala po nagbigay sa inyo na hindi nyo pinagpala. Wala po nagbigay sa inyo na pinabayaan po ninyo. Kung ito man ay mangyayari sa amin, salamat.
Kung hindi, patuloy po kami magtatapat sa iyo. Salamat po, Ama. Binabalik po namin sa iyong papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at magandang gabi sa ating pula. Mga nasa online, salamat po. Po.